Good afternoon guys. So nandito nga pala tayo. Nag-lock visit tayo sa isa sa consistent OLR champion dito sa Pilipinas. Kung mag-entry to, dalawa, tatlo, pero hindi to nawawala sa top 10 overall. Papakilala ko nga pala mula pa sa Plaridel, Bulacan, si Sir Red. Yung iba na yayabangan, yung iba ginaganahan, lalo pag naunawaan nila, pinupunto ko lamang. Hello, magandang araw po. Ako po si Red A. Wright ng Plaridel, Bulacan. At isa pong pigeon puncher na pogi. Sir, bago mag-umpisa yung lahat, gusto ko lang po kayong pasalamatan dahil sa pag-welcome niyo sa amin dito sa inyong loft. Okay po, sa lahat naman po ng puncher, welcome naman po tayo dito sa loft. Sir, umpisa na po natin yung quick question and answer. Sige po. Nag-start po ako niyan way back elementary with my father. Then nag-stop po ako dahil nag-aral po tayo. And then pagka-graduate ko po, nagtrabaho muna. Then during pandemic po, naisipan ko ulit magkaroon ng mga alagang kalapate. Nag-start yan sa mga rare color. Nung nauso yung rare color, doon muna ako nag-start ulit. Kasi nga, walang race doon. And then, nag-ship ako ulit sa racing pigeons. Sakto naman, nag-lip na yung ban sa pandemic. Then, nagtuloy-tuloy na po ulit yung pag-aalaga natin ng kalapate. Before breeding, ang ginagawa ko po is, unang-una po, syempre, sa mga breeder, kailangan po, condition lagi yung mga breeder. Purga, cleansing, andyan po yung upper and lower respiratory prevention natin. Tapos po, sa akin po, ang ginagamit ko po dyan is, after po nung prevention po natin, gumagamit po tayo ng mga supplements na. Para po sa pre-pairing nila, like sabihin natin na pre-pairing, magkatapat pa lang po sila, doon po, makikita ko na po, ma-observe ko na po kung talagang match sila. Doon po ako nagsisimula. Hindi po ako nag-prepare ng pilit. Pag sinabi po nating pilit, pag ayaw po nung cock o nung hen, hindi ko po yan papares. Kahit gustong-gusto ko po yung breeder na dalawa na yon. Bakit po? Ito po yung isa ko doon sa pamantayan ng breeding. Kapag po ako po ay sasali sa mga competition, lalo po kapag breeding na, ang ginagawa ko po dito sa lab ko is gumagawa po ako ng natural pairing. Pinagtatapat ko po yung ibon, and then ang ginagawa po natin is tinitingnan ko po kung magmamatch sila dun sa kapares po nila. Para pong tao yan, pag ayaw nyo po sa magiging kabiyak nyo sa buhay, di po talaga magmamatch yan. Okay. Ang foundation line ko po is, sabihin na po natin, ang baseline ko po is Jan Arden. So, yun po yung ginagamit kong baseline, pero ang correct po dyan, na tama pong interpretation para po sa akin, kung meron pong nag-breed ng ganitong line, halimbawa po, sabihin natin, Sir Pedro, nag-breed po siya, ang baseline po niya is Jan Arden Makel Buick. Tapos po si Sir Berto, ang baseline po niya is Jan Arden Van Alpen. So, kapag po ang breeder ay galing na po sa dalawang breeder na yan, ang tawag na po doon ay breed po ni Sir Berto at breed din po ng isa. Kumbaga, sila na po dapat yung ino-honor natin kasi sila na po yung breeder. Ang mapapayo ko po sa pag-aalaga ng Jan Arden, marami po kasing klaseng Jan Arden. Marami pong breeder ng Jan Arden. Halimbawa po si Makel Buick. Yan po yung pinakasikat dito sa Pilipinas. Yan po yung umiilaw yung mata like silver, gold, and green. Yung isa naman pong strain is Van Alpen. At yung iba naman po is Jan Polder, Jan Tillen, Van der Wegen. Yung Battenberg po is baseline po niyan is Jan Arden. Nico Volkens. Marami pa pong klaseng Jan Arden. Kaya lang po sila po yung breeder na po ng mga
generation ng ibon ni Ian Arden. So, ang mapapayo ko lang po sa mga panshir na gusto pong mag-alaga ng Ian Arden, isipin po natin kung saan po natin gagamitin yung ating materyales. Kung ito po ba ay ikakarera po natin o gusto lang natin gawing hobby. Kasi po kung kakarera po natin, mamili po tayo ng mga bloodline na kung gusto po natin Ian Arden po, na bloodline, tingnan po natin sa pedigree kung may pasok po yan ng Ian Arden. Marami po tayong pagpipilian na bloodline ng Ian Arden na pwede ikarera. So, yun. Sa akin naman po, yung mga Ian Arden po, ang ginagawa ko po dyan is para po mapatunayan natin na meron pong ibubuga yung mga Ian Arden line. Sinasali ko po yan sa mga wall of praise. Although medyo merong kamahalan sa wall of praise, pero kailangan po natin mapatunayan na hindi lang pang show o pang display yung mga Ian Arden. So, ang advocacy ko po is, kung meron po kayong mga Ian Arden, subukan po natin, ilaban po natin. Kung hindi naman po natin kaya na maglaro, meron tayong mga tropa dyan o mga kaibigan na pwede siguro nating pakisuyuan. Sir, ma'am, pwede ba nating ilipad to sa loop nyo? Actually, marami tayong mababait na panshir na kayang-kayang patapos ng Ian Arden sa race. Pero sa akin po, since hindi po tayo nakakapag-race dito sa loop, sa one loop race po tayo naglalaro using Ian Arden na bloodline. OLR naman po, dahil di naman po tayo veterano, pero tayo naman po ay may experience naman din po sa pagsali sa one loop race. Ang one loop race po ay isang competition ng mga nag-iibon, mga panshir, na kung saan tayo po ay magbe-breed ng mga ibon. And then yung mga inakay po is i-entry po natin sa tinatawag nating one loop race. So doon po, iba't ibang klaseng panshir po yung nandyan. Mayroong mga small time, mayroong mga big time. Isang loop lang po yung paglalaga ka ng ibon at doon po, uuwi yung ibon mula training hanggang derby po. So lahat po ng ibon, doon po nagko-compete sa one loop race. Bali sa BBC OLR, tingin ko magiging maganda yung yung palaro ni BBC. Knowing BBC naman, sa club is maayos yung palaro nila, maganda yung papremyo, very transparent yung management. So tingin ko yung BBC One Loop Race is, I think mas magiging maganda yung outcome nito. Sigurado ko na meron na naman pong magiging susunod na milyonaryo. Ang ginagamit ko po is napakasimple lang po sa akin. Gumagamit po ko ng luya, bawang, tapos ampalaya po, ampalaya leaves. Tapos minsan binibigyan ko din sila ng kangkong leaves. Tapos oregano po. Yan. Hindi mawawala yan sa loop natin. Tapos yung yung iba pang supplements, gumagamit din tayo ng GastroPro. GastroPro, probiotics. Molasses, gumagamit din ako nun. Yan. Sa mga panshir po natin na kababayan po natin na naglalaro sa club race or OLR, wag po nating sukuan yung napili nating hobby. Kasi po, ito po yung nagpapasaya sa atin. Kung manalo po tayo ngayon, swerte po. Pinagpaguran po natin yan. Pinagsikapan po natin yan. Kung di naman po tayo manalo at di tayo palarin, gawin po nating motivation yung mga nananalo. Para po tayo sa susunod, maging winner din po tayo. Yun lang po yung may papayo. Ayun, no? So maraming salamat po ulit, Sir Red A. Wright ng Plaridel, Bulacan, ang consistent champion sa OLR. Naunawaan nila, pinupunto ko lamang palagi na kahirapan ng kalaban at para sipagan yung mga kinakalawang gamitan ng kamay na